Nako, mawa-whitewash yan. Mawa-whitewash yan. Sino yan? Sino yan? Ayan, oh. Yung pinsan ni Atty. Claire Castro. Hindi ko isa yan. Diba? Nervyoso lang si Franz Castro. Kasi naka-enkwentro na niya si Ombudsman eh. Baka whitewash ang kaso, kaya kahit na mabigat, Nelson, mga kababayan, mabigat ang ebidensya laban sa pangalawang Pangulo. At nakabigat. Siguro, naalala niya, sako-sako daw eh. Naalala siguro ni Franz Castro, ako nga pala yung nagtanong sa kanya. Your Honor, please. Pag na-require niyo po ang isang ahensya ng gobyerno na may confidential fund na mag-submit ng resibo, ay hindi na ho confidential fund yun. Bakit walang resibo itong mga confidential funds nyo? Yan, kanino nyo ito pinamudbod? Ano mga pangalan? Kasi gusto namin malaman kung sino yung mga yan. Ipahahunting namin sa mga tao. Sabi ni Ombudsman, kung hihingin nyo sa akin yung mga pangalan na yan, hindi yan confidential fund. Yes. Di ba? Para kay Franz Castro, lahat ng intelligence fund, dapat may resibo, may pangalan ng totoong tao kung kanino binigay. Kasi alam mo kung bakit na nagsumalaman yan? Oo. May makapagbulong sa akin. Ano? Ang motibo, kasi gusto nilang malaman ang puntirya ng intelligence fund ay sawatain yung grupo nila. Ayun nga. So kung malalaman kung sino yung mga yan, mas matindi intelligence nila. yun ang ano. Sa loob kasi ang balita ko, ewan ko kung totoo ito, sa baba ko, sa loob ng halos hindi 4 na taon ng panunungkulan ng Duterte administration, walang nangyaring recruitment po ang mga taong labas. Nalagas nga. Wala hong naging recruitment, kaya galit na galit po ang mga taong ito. Alam mo ba? Ito masaklap niyan, Jen, ha? Alam mo ba kung bakit nangangamba ang mga congressman at ang isip nila ay madidismiss ito kung talagang itutuloy ang ombudsman? Alam mo ba kung bakit? Okay, anong bakit? Kasi ito may lumang video na kasi ito eh. Si Ombudsman Martires ay kinwestiyon na dati sa House of Representatives sa hearing ng budget niya. Tinanong na sa kanya yung tungkol dyan eh. Tinanong si Ombudsman ni... Sino ba yung babae yun eh? Si Franz Castro din ang nagtanong. Ang tanong ni Franz Castro, ito bang mga confidential funds nyo? Asan ba yung mga resibo nito? Sino ba mga pinagbibigyan nito? Yes. Kaya pwede ba namin isubmit? Isubmit nyo ba sa amin? Mga pangalan? Sinagot na pangisi niya yan eh. Nakangisi si chairman Sabi ni Ombudsman Martires eh. Kung ibibigay ho namin sa yung listahan ng kung kanino namin ginamit ang mga confidential fund, hindi na ho confidential fund dyan. Di ba? Ibig sabihin, kung gano'n ang stand ni Ombudsman Martires, yung mga inilabas ng mga kongresista na bakit ibinigay yan kay Piatos? Bakit ibinigay yan kay, kung kanikin yung mga peking pangalan? Kung sino-sino, yes. Ibig sabihin, para kay Ombudsman Martires, walang basihan sa batas yun. Kasi nga, confidential fund. Walang pangalan nga yung inilalagay. Kung ang batayan ito yung mga naunang pahayag niya. Diba? Kaya palagay ko, ito ang kanilang ikinatatakot. Diba? Na kapag hinawakan ni Ombudsman ang kaso ni Vice President Sara Duterte tungkol sa confidential funds, ay sabihin ni Ombudsman Martires na, ito na rin tinanong niyo sa akin dati. Mga pangalan na, talagang ganitong pangalan niya, talagang gagamit ng pseudonym yan. Confidential fund nga. Diba? Yun na sinasabi natin, Jen. Well, ako binabasa ko itong statement ni Kong Joel Chua. May binabanggit sa dito na desisyon din daw po nakataas-taas ang hukuman noon pa lang 1995 sa mga petition para naman daw po madisbar ang Noy Ombudsman Aniano Desierto. Sinabi daw po ng Korte Suprema na dapat munang maalis ang ombudsman sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment bago papanagutin sa kasong kriminal o administratibo. Ayon po kay Chua, sa kanya pagkakaintindi, dapat munang hintayin ang resulta ng impeachment trial. Maaari anyang imbestigahan muna ng ombudsman ang iba pang mga respondents sa mga reklamo laban daw po kay BP Sara Duterte. So yun ang kanyang punto. Yung kanyang kasi although si Aniano Desierto, hindi naman Vice President, pero ito impeachable official. Saka hindi naman ito na-impeach din. Yes, hindi ko na-impeach si Aniano Desierto noong time na yun. So parang gusto sabihin... At saka walang nakahaing impeachment.
Wala, disbarment lang yung kay Anyano Desierto. Yun. Pero well, ang punto ni Joel Chua sa usaping ito, dapat tayo hinintay ng ombudsman. Diba? Pero ako naman, ba't nyo kasi sinabit sa ombudsman yung mga papeles? Aaktuhan nila yan, di ba? Oo. Ipinadala nyo sa kanila, di ba? Oo. At kaya ako naman, Jen, kung kayo ay confident, kasi confident sila na matibay yung ebidensya, napahayag nila sa publiko na sa kanila magiging guilty si BP. Guilty na Wala nang lusot. Dapat dito ay accountability. Yes. Ang accountability nito, Jen, hindi naman sa impeachment, dahil sa impeachment tanggal lang siya. Sa ombudsman, kulong ka. Pag may kasalanan ka dyan sa paghulustay ng pondo, makukulong ka. So, dito ang accountability. Kung accountability ang hinahanap natin. Kaya pala meron agad paratang yung isang mababatas na kabilang sa mga bayan black na son. Alam mo ba kung anong kanyang paratang? Anong paratang? Nako, mawa-whitewash yan! Mawa-whitewash yan! Sino yan? Ayan nakita niyo po sa telebisyon? Aba! Ang ganda ng ngiti, yung pinsan ni Atty. Claire Castro. Hindi ko isa yan. Di ba? Magagalit sa atin sa Ate Claire. Ano sabi ni Franz? Sabi niya, nako, pinaalalahanan daw po nitong si Kong Franz, si Ombudsman Samuel Martirez na nakabantay ang maraming tao. At kung paano niya hahawakan ang reklamong korupsyon laban daw po kay Vice Presidente Sara Duterte. Marami nangangamba, baka magkaroon daw po ng whitewash. Baka whitewash ang kaso, kaya kahit na mabigat, mga kababayan, mabigat ang ebidensya laban sa pangalawang Pangulo. At nakabigat. Siguro, naalala niya, sako-sako daw naalala siguro ni Franz Castro, ako nga pala yung nagtanong sa kanya. Na ang tanong ko sa kanya, bakit walang resibo tong mga confidential funds nyo? Kanino nyo ito pinamudbod? Ano mga pangalan? Kasi gusto namin malaman kung sino yung mga yan. Ipahahunting namin sa mga tao. Sabi ni Ombudsman, kung hihingin nyo sa akin yung mga pangalan na yan, hindi na yan confidential funds. Yes. Hindi ba? Mukhang parehong-pareho nung kay BP Inday. Biglang nalingon ni biglang nalingon ni Kong Franz. Kahit teka nga, di ba ang nagtalaga sa iyo bilang ombudsman si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Aba! Bigla pa niya naalaala Ganun pala yun. Talaga na ibig sabihin bang ganun kung sino nag-appoint ay hindi na patas. Kung si Kong Franz ang magsasabi. Pero ako naman, hindi naman gano'n. Masasabing gano'n. Kasi sa Supreme Court dyan, pag inisa-isa mo yung mga justices dyan, hindi naman ang kasalukuyang Pangulo ang nag-appoint yun na nga. Isa pa lang yata ang na-appoint niya, di ba? So, dahil ba hindi na natin pagkakatiwalaan ang mga appointed ng mga nakaraang Pangulo dahil nangangamba tayo na hindi sila patas maghatol? Mali naman yun. Di ba? Mali po yan.